Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang Diyos po ay napakabuti. Naniniwala ka bang napakabuti ng Diyos? Naniniwala ka bang yung sinabi niya doon sa ikapitong araw at pinagmasdan ng Diyos ang kanyang nalikha na mga nilikha. At ano ang sabi niya? Wow, beautiful. Ano ang sabi niya? Oh, it is very good. Kaya ikaw, very good ka. Amen? Amen? So, laging tatandaan mo po na ikaw at ako ay hinuhulma pa ng Diyos. Ang atin pong kaligtasan ay sa Espiritu. No doubt, naligtas po tayo sa Espiritu dahil namatay ang Espiritu ng sangkatauhan dahil sa kasalanan ni Adan. So, saved by grace, that is our spirit. Pero to work out our salvation, it is our soul. Kaya be ye transformed by the renewing of the mind. At pansinin po natin, transformation will come from information. Amen po ba? Kaya nakikinig tayo ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng pagbabago sa ating kaluluwa. At sa sandali na nagbago ang ating kaluluwa, ihahalin tulad mo sa mga panahon na tayo'y nagsasarili, kaiba pala kapag ang Diyos ang ating Panginoon. Amen? At hindi mo na ipagpapalit sa pansamantalang mga kasiyahan. Sapagkat ang ating paggulang, tayo po ay gumulang sa pananampalataya dahil nakatingin na tayo sa walang hanggan. Hindi na sa pansamantala. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi na tayo sa pansamantala nakatingin, kundi sa walang hanggan. Amen? Kaya mapupuna mo na napakalaki ng nababago na sa iyo sa ika-8 gabi pa lamang. Ay paano na kung araw-araw ay iyong binabantayan ang malalaking gagawin sa iyo ng Diyos. Lagi ka pong mabuhay, pagkagising sa umaga, hintayin mo yung malaking gagawin ng Diyos sa maghapon. At bago matulog, hintayin mo ang magandang panaginip sa iyong paghimlay ng mahimbing. Amen po ba? At laging tandaan mo po, ang unang tukso at kaaway natin ay ang ating pakiramdam. Kaya ang pakiramdam, pakiramdaman mo lang, pero huwag mong dadamdamin. Hello? Amen. Dahil pag nakipag-usap ka sa nararamdaman mo, daig ka. Nung nararamdaman mo, dahil yun po'y totoo. Sumisikip ang dibdib, yun po ay totoo. Alin ba ang mas totoo? Ang salita ng Diyos o yung sumasakit na dibdib? Ayun, purihin ng Panginoon. Talagang tayo ay malalim na sa pagkarinig. Meron po tinatawag na professing Christian. Pag sinabing professing, nagsasalita lang, labi lang ang sumasampalataya, pero hindi ang katawan. Ulitin kong muli, yung tinatawag na professing Christian, labi lang ang naniniwala, pero hindi ang katawan. Pag sinabing professional, nagsika po ito at nagpunyagi ng maraming taon para makumpleto niya yung kaniyang hangarin na kurso sa kaniyang buhay. Kaya't napakahalaga pong ating unawain
Napakaraming taon na at napakalaki ng puhunan ng Diyos sa iyo at sa akin. Hello? At kailangan tayo magkaroon ng karanasan sapagkat laging tandaan mo po ang isang kandila kahit aandap-andap ang sindi niyan. Hindi yan kayang kitlin ng kadiliman. At laging tandaan mo, ikaw katulad ng kandila. So your soul, sabi ng Biblia, is the candle of the Lord. Ang iyong kaluluwa ang kandila ng Panginoon. Kaya hindi ka madadaig ng anumang mga pagsubok. May isang Italian proverb that those who labor, they will experience only one tempter. May isa lang manunukso sa isang masipag. Pero sa isang walang ginagawa, hindi mo mabibilang ang manunukso. Ayaw ko kung gaano katotoo yung Italian proverb, pero pansinin po natin pag wala kang ginagawa, kung ano-ano ang naiisip mo. Hello? Pero kapag ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, kung ano-ano ang nangyayari sa iyo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yung 7 days ng prophetic utterance. Nakatutuwa po dahil may isa tayong kapatiran na naniwala doon sa aking ipinahayag sa kanya na sila ay kikilalanin ang kanilang pangalan sa buong Laguna. Sila ay balak nang pumunta ng Amerika pero naantala at ang sabi ko may gagawin ang Diyos dito sa inyo sa Pilipinas. Alam mo, kapag ikaw po'y nagpatuloy sa Diyos, hindi ka po magiging baliwala. Kaya kanina, doon sa gawain sa Almonte Stadium o Coliseum sa Binyan, Laguna, yung isa pong miyembro nating mag-asawa at yung ibang kapatiran ay tumulong po. At sila hindi mapalagay. Dahil beyond their expectation yung nangyari, 30 anong tawag doon? 30 show. Aba ay punong-puno hanggang doon sa general admission. At ang sabi niya, hindi ko po alam ang aking gagawin. Sabi ko, hindi bali, first time mo yan eh. Hindi baling may problema ka ngayon, ang mahalaga, hindi mo prinoblemang walang dumalo. Hello? Sa bawat problema, may titingnan kang napakahalaga. 2 bagay. Ano ba yung significance ng problema? At ang sabi ko sa susunod, pag umulit ka, ating paghahandaan na at ating iguguhit na ng lubusan. But isip-isipin mo po, sa 2 show, puno. Isipin mo po yun. Hindi sila naghakot. Kung yun ay nagawa niya, magagawa din ng simbahan yon. Amen? Why? Because they believe prophecy. Amen? Huwag mong wawalang halagahin ang propesiya. Iyo pong paniwalaan ang salita ng Diyos at magiging pinagpala ang iyong buhay at ang Diyos ay hindi malalagay sa kahihiyan. Dahil ang Diyos natin ay walang iniisip kundi pawang kabutihan natin. Ayaw niya na tayo nagdarahop. Ayaw niya tayo naghihikahos. Gusto niya, ikaw at ako ay laging nakabihis. Sapagkat siya nagsabi, bibihisan ko kayo at ang ibibihis ko sa inyo higit pa sa mga liryo sa parang, higit pa sa dinamit ni Solomon. At wala tayong gagawin kundi paniwalaan. Amen po ba? Wala tayong gagawin kundi sumampalataya sapagkat ang Diyos natin ay naghihintay ng pagkakataong makagawa ng malalaki sa ating buhay. Napakabuti po ng ating Diyos. Kaya ba'y naniniwalang napakabuti ng ating Diyos? Kapag iniangat ka po ng Diyos, bago po ang mensahe, tingnan natin sandali sa Psalm 71:21 bilang isang pampasigla. Ano po ang sabi doon? Thou shalt increase my greatness. Sabay-sabay. Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side.
So Tagalogin natin, iyong palalaguin ang aking kadakilaan. Sige, iyong palalaguin ang aking kadakilaan at aaliwin mo ako sa aking paligid. Wow! Gusto mo yun? Gusto mo yun? Alam mo, kailangan pong ikay sabik na sabik sa salita ng Diyos dahil ang kinagigiliwan ng Diyos ay yung mga sabik sa kanyang salita. Amen? Kaya kung baliwala lang sa isang Kristiyano yun, sa kanila lang naman yan. Wag po, yan po'y para sa ating lahat. So, ano po bang ibig sabihin ng may? Kapitbahay mo ba yan? Ano pong ibig sabihin ng me? Ako, ang gagaling ninyong magtagalog. Kaya huwag mong pag-aalinlangan ng ito, ang maglalagay sa iyo ng kadakilaan na yan, Diyos. Hindi ikaw. Amen? At ang sabi sa Psalms, hindi pa po ito mensahe. Psalm 75:6. Para maunawaan mong mabuti kung gaano kakamahal ng Diyos. Sabay-sabay. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. So wala raw po sa Middle East, wala rin sa Western country, wala rin sa South Korea, ang iyong pag-unlad. Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na alas 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Hello? Hello! Ano po ang sabi sa verse 7? Saan galing ang promosyon? But God is the judge. He put it down one and set it up another. Ibababa ang mayayamang bansa at iaangat ang isla ng Pilipinas. So iangat ng Diyos ang Las Islas Pilipinas. At laging tandaan mo po, kailangang meron kang bukang bibig. You cannot rise above the level of your confession. Hindi ka po hihigit doon sa iyong laging sinasabi. O Diyos, aming Ama, salamat. Dahil totoo na hindi malayo ang aming pagpapala, kundi nasa amin lang bibig. Maluwalhati ka at matuto kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa'y nagsabi ng amen. Aywan ko kung paano ninyo mauunawaan ito, ang isang sanggol pag iniluwal, pikit ang mata. Payag ba kayo? Sino ritong nakakita ng mga iniluluwal na sanggol, pikit ang mata? Pero uha ng uha, nakabuka ang bibig. Hello? Tama po ba? Pero ang tao, kaya hindi maunlad ang maraming tao, nakadilat ang mata, nakatikom ang bibig. Dalawang malaking pagkakamali. Sanggol na nakapikit ang mata, pero uha ng uha, at malalaking tao na tumanda na, tikom ang bibig at dilat ang mata. Pero laging tandaan mo po, that power is in your tongue. Death and life is in your tongue. Amen po ba? Kaya ikaw ay kailangang mahilig magkumpisal, hindi po sa tao.
Yun pong word na confession, ang isa po sa full meaning noon ay paniniwala at agreement. Ano po? To agree and to believe. I confess that Jesus Christ is Lord. So I agree and I believe. Amen po ba? So ako ay nakikipagsundo at ako'y sumasampalataya doon sa katotohanan yun. At narinig ninyo na isinyer ko sa inyo na ang utos ni Pablo kay Timoteo, labor in reading, in exhortation, and in doctrine. Wala kang maihahamon sa tao kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ikaw ba nagbabasa ng Biblia? Baka isang verse lang, isang araw. Hindi po kailangan pong tuloy-tuloy. Ang sabi ng Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Iyon. Opo, Panginoon, iniibig kita. Kung gayon, pakainin mo ang mga dumadalo sa revival. Hello, ang pag-ibig po ay hindi sa bibig lang. Yun po'y may kasamang gawa. Kung ang asawa ko nung liniligawan ko, I love you lang. Ay, hindi yan magpapakasal sa akin. Meron pong kaakibat na gawa. Nakukuha niyo po. Kaya nga, unawain nating mabuti. 3 ulit siyang tinanong, do you love me? Do you love me? At ang sabi po ng Biblia, love one another as I have loved you. Meron pong pinagbabatayan yung tunay na pag-ibig at yun yung unang ibinigay na pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, if you love me, keep my commandment. So kung ako iniibig mo, magbasa ka lagi ng Biblia. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish. So, ang magiging kahilingan mo ay hindi yung sabi ng iyong biyanan. Ang magiging kahilingan mo ay sang-ayon sa salita ng Diyos dahil ang mga pangako ng Diyos ay lahat ay oo at nangyari na kay Jesucristo. Yun pong amen, so be it, o it is done. Amen? Kaya nga ating unawain na ikaw ay nakaupo sa kayamanan, pero dahil sa hindi mo alam, it's ignorance that destroy a person. Kaya nga po tayo sinasanay ng Diyos sa pagkamasunurin. Laging tandaan mo, hindi nagbabasag ang Diyos ng sino man tao. Kaya wag ka nang mananalangin katulad ng ginagawa natin noon, break me, break me, break me. Matagal na tayong basag because we are a new creation in Jesus Christ. Ngayon atin pong reviewin sandali dahil tayo, ikailang gabi na tayo ngayon? Ilang gabi pa ang nalalabi after tonight? Galing nyo sa arithmetic. So ngayon atin pong unawain. Ang unang gabi ay ang titulo po ay dahil ang atin pong kabuuan ng pag-aaral, pinapangunahan at pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Kaya ang unang mensahe ay walk in the Spirit. Ang pangalawang gabi, anointed for a divine purpose. Ang pangatlong gabi, heart that contain eternity. Ang pangapat na gabi, spirit of bondage broken and swept away. At ang panlimang gabi, maraming nagre-request nung CD na ito ay yung itinuro ni Pastor Dexter na ating guest, Holy Spirit. Hindi, anak ko po yun. So, marami po ang nagre-request nito, itong teaching na ito, dahil yun po ay talagang, yun pong pag-teaching po, ito po ay pagpapalalim. Kaya, ating unawaing mabuti, ang pang-anim, nothing is too hard for thee. And then, ang pang-pitong gabi, majestic prosperity.
At kagabi, meron ulit tayong guest. At yun, hindi na nakaluwas dahil sabi ko, antabayanan mo na lang yung gawain sa Alonte, sa Binyan. Dahil siyempre, miyembro po natin yung may pasinaya doon, tutukan mukha ko yan. At kami na lang ang luluwas. At kami, kasama si Pastor Dexter, kaming lahat ay lumuwas. Kaya tayo ay sama-sama ngayong gabi. Pero babala lang. Ang espiritu ni Pastor Kenneth ay narito. Baka maupuan mo. So, atin pong unawain. We are one in the Spirit. Amen? And we are one in the bond of love. Amen? Iisa tayo sa espiritu at tayo bigkis ng isang pag-ibig. Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na 6:30 ng umaga at 10:00 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan at partners ng ministeryong ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa pagsuporta sa gawain. Kung hindi dahil sa inyong pinansyal na kaloob, hindi po kami mananatili sa himpapawid sa radyo at telebisyon at maging sa internet. Kaya naman po sa aming pasasalamat sa inyong suporta, sa bawat kaloob na 1,000 piso na inyong ipagkakaloob o ipapadala sa ministeryong ito, ang aming regalo ng pasasalamat na personalized watch ng Great Day to Live ay aming ihahandog at iaabot sa inyong mga pintuan. At para po sa inyong mga kaloob, maaari nyo po itong ipadala sa Banco de Oro, West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784, at maaari po kayong tumawag para sa mga karagdagang informasyon sa 723-8752, 726-8016, or mag-text sa 0919-896-0904. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ibuhos sa inyo ang ganap at espesyal na pabor sa lahat ng partner at supporters ng Greg Durante Ministries. Hello friends, I'm Nora Lucero and the General Secretary of the Philippine Bible Society, and we would like to invite you to celebrate National Bible Week on January 19 to 25, 2015 on the theme Sharing God's Word, Empowering the Poor, Transforming the Land, taken from Psalm 41:1, Luke 6:20. We praise God for this opportunity that we can celebrate National Bible Week, and we enjoin you to come. Please, for more information, visit www.bible.org.ph and call us at 526-7777. Thank you and God bless you. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa At ang kaniyang mensahe, Revival for Survival. At ngayong gabi,
Guess what? Ang titulo ng mensahe ngayong gabi, Christ Life, the all-powerful life. Ang buhay lamang ni Kristo ang buong-buo ang kapangyarihan. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan. At bukas po, priority that glorifies the Father. Yun po yung transfer of wealth. Yun po ang titulo bukas. Ini-advance ko na para hindi kayo mag-absent. Sapagkat laging tandaan mo po, pag ikay may minimithi, iyong idadalangin na mag-umaga na. Pero kung wala kang hangarin, idadalangin mo na sana wag mo nang sumikat ang araw. Pero laging tandaan mo po, ang isa pong sabik sa Diyos ay hindi po niya alintana kung maalab o mahaba o maiksi ang oras ng kanyang pagtulog. O, nakaka-apekto po yung kaunting tulog lang. Katulad kanina, dahil kailangan maaga kami, dahil alas 7 ang gawain. At maghapon pa rin dahil pumunta pa sa Alonte at ngayon ay magtuturo pa rin. Pero kapag ikaw po'y humingi ng lakas sa Diyos, kayo ba naniniwala ng kalakas ay galing sa Diyos? Amen. Saka na magtulog. Ano po? So, ang mahalaga po ay tayo ay tuloy-tuloy. At ang isa pa rin napakaganda, kapag ikaw po ay naging masunurin, lilitaw ang iyong mga kahinaan. At ang tawag po doon ay pagsubok, pero hindi po pagsubok, yun po ay discovery. Ang mga researcher po ay nakikita ang pangkaraniwang nakikita ng tao. Tama po ba? Researcher are those who see those things that is seen by everyone. Pero hindi humihinto ang researcher doon sa nakikita ng lahat. Kanya pong hinahanap yung hindi nakikita. Hello? Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang kapahayagan or prophecies, ito po'y pag hindi mo pagpapupunyagi ang maunawaan, yun po ay lalampas. Pero laging tandaan mo, our life is always connected with prophecies. Ang atin pong buhay ay laging nakatali ay sa propesiya. Kaya nga, Christ life, the all-powerful life. E napakahalaga na atin pong maintindihan ilang bagay. It's about the heart, about the mind, and about activity. Heart, mind, activity. Kaya kailangan tayo po ay active. At kung makikita po natin ang bulkan, kahit hindi po yan umuusok, yan po'y active. Naghihintay lamang po yan ng sobrang init ng mga sulfur at lava sa ilalim. At pag yun po ay nag-increase ang pressure dun sa loob, anong mangyayari? Kaya napingasan ang perfect cone ng Mayon Volcano. Bakit? Dahil sa sobrang pagsabog. Ganon din ang Taal Volcano. Kung titingnan mo, parang walang bulkan. Kung mataas ang Mayon, ang Taal ay pantay lupa lang halos. Pero the same way is true. They are both volcano. At naghihintay lang po yan ng pagtindi ng pressure sa ilalim. At nais kong ipaunawa, there is giant inside you. Meron pong higanti na natutulog sa iyong kalooban. At laging tandaan mo po, pag lumantad yung higanting nasa sayo, at ang isang paraan para maintindihan natin yung higanti na nasa sa atin ay pagpapasya. Sa bawat pagkakataon po, kailangan ang desisyon. Our destiny is connected with numerous decisions. Kung hindi ka po nagpasya,
magiging kang katulad ng pangkaraniwang Kristiyano. Ay, saka na. May bukas pa naman. Ano ang nadidevelop doon? Sa Kastila ay manana, habit. Sa English ay procrastination. Kaya nga ating unawaing mabuti, ang isang gustong makagawa ang Diyos sa kanya ng pambihira at hindi pangkaraniwan. Nagsisimula tayo ay sa natural at sa common sense. Pero sa punto na hindi na natin maunawaan yung ating inumpisahan, doon tayo sasalubungin ng Diyos so that He will work His side of the supernatural. Hello? Kaya po may mga pagsubok. Kaya po may mga krisis para gamitin natin yung mga bagay na kaya nating gamitin. At pag ikaw at ako'y naging masunurin sa paggamit ng mga pangkaraniwang bagay, kakatagpuin tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay galak na galak sa ating tapang sa pagsunod. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Kaya napakahalaga po na ating unawain that the life of Jesus is an abundant life. And it is always abounding. Ang buhay ng Panginoong Jesucristo ay masagana at ito ay lalong nananagana. Kaya nga kung unawain nating mabuti, marami po ang Kristiyanong pagod na pagod. Sapagkat hindi nila iniibig ang kanilang pinaglilingkurang Panginoon. Pero sa kagalakan ng Panginoon, lumalakas ang mahina kong katawan. For the joy of the Lord is my strength. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Kaya kapag ikay hinang-hina, shout, the joy of the Lord is my strength. Shout, I can do all things through Christ who gives me strength. So you are declaring and you are writing a boundary around you. Naglalagay ka po ng boundary sa iyong paligid. At walang makalalapit sa iyo. Why? Because of the power of the Word of God that you have spoken. Amen. I can do all things through Christ who gives me strength. Magtatalbugan na po yung mga demonyo. Why? Because it is not my strength. It's the strength of Jesus. Kaya mga kapatid, laging unawain mo, sabi nung isang mangangaral, hindi kayo magtatagumpay hanggat hindi ninyo kilala ang Diyos. At sabi ko, hindi yata tama yun. Kailan ka po ba inibig ng Diyos? Nung hindi mo pa siya kilala o nung kilala mo na siya? Ano po, hindi yata malakas ang iyong boses. Kailan ka inibig ng Diyos nung ikay mabuti na o nung ikay babad sa sugal? Hello? Amen. Laging tandaan natin, ang awa ng Diyos ay para sa katulad kong masamang tao. Hello? Ang grasya ng Diyos ay para sa mga taong natanggap niya na hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Amen po ba? Tatanungin kita, kaya mo bang baguhin ang iyong sarili? Dahil alam mo po, yung iba naghahanap ng perfect church. Eh pag siya ay pumasok sa hinahanap niyang perfect church, imperfect na yung simbahan dahil siya ay mapaghatol. Hello? Ang perfect church po ay yung matatanggap mo ang mga taong masama ang ugali. Doon po nagsisimula ang perfection. Tanggap mo ba yung iyong katabi? Hindi ka ba nagduda na yan ay masamang tao, yung katabi mo? Hello, hindi ka nagduda. Why? Because the love of Christ reside in your heart. Dahil ang pag-ibig ni Jesucristo ay nakatira sa iyong puso. Hindi ka nanguuri. Hindi mo kinukumpara na mas magaling ka kaysa iyong katabi. Sapagkat ang Diyos ay hindi nang uuri. Ang Diyos ay hindi rin nagsusuri. Pero ang Diyos ay napakabuti. Siya'y maawain, siya'y mahabagin, siya'y mapagpatawad, siya'y mapagpala,
Kailan mo hindi pinakain ang iyong anak? Hello? Palagay ko po, kahit ano ang sama ng ugali ng isang anak, pakakainin mo rin eh. Bibigyan mo pa rin ng allowance. Nakukuha niyo po? Eh kung tayo nga ay hindi makatagal, dahil anak natin eh, ay di lalo na ang Diyos. Ang puhunan ay ano? Ang buhay at dugo ng kanyang anak. Kaya nga, kailangan ng usal natin ay ganito. Let me know the truths. Yun po ang dapat na ating kahilingan sa panalangin. Itulot mong malaman ko ang katotohanan. Ako po si Nora Lucero, General Secretary ng Philippine Bible Society. At kayo po ay aming hinihimo to celebrate National Bible Week in 2015. That will be from January 19 to 25, 2015. Ang ating pong tema ay sharing God's Word, empowering the poor, transforming the land. At ang ating pong scripture text ay binasa natin sa Psalm 41 verse 1 and Luke 6:20. Ang National Bible Week po ay mayroong suporta ng ating gobyerno sa pamamagitan ng 3 presidential proclamations na iginawad ni President Ferdinand Marcos, President Cory Aquino at saka si President Fidel Ramos upang bigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos na siyang nagbabago ng buhay ng mga tao. Importante ho na basahin natin ang Biblia sapagkat ito ang ating mapa ng buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay. Nagtuturo po ito kung ano ang tama at mali at kung sino man ang magbabasa nito araw-araw. Ang pangako ko ng Biblia, bibigyan ho kayo ng kaayusan sa buhay, magiging pagpapala po ang Biblia sa inyo. And so, we are encouraging everybody to celebrate National Bible Week. Paano po ba natin pinagdiriwang ang National Bible Week? Marami pong paraan. Pero meron pong 3 mahahalagang activities na gagawin po sa pangunguna ng Philippine Bible Society. At ito ay in partnership with the many churches and fellowships, ministerial fellowships all around the country. Ang una po dito ay yung tinatawag po nating I Proclaim. Ito ho ay ang straight reading ho ng Biblia mula umaga hanggang hapon. Ito ho ay gagawin sa January 19, 2015 at ito ho ay mangyayari sa mga flag raising ceremonies na gagawin ho ng local government units in partnership nga po doon sa mga simbahang naroon sa kapaligiran ng ating mga iba't ibang lugar. Dito ho sa Metro Manila, Quezon City, at kung saan-saan pa. Luzon, Visayas, Mindanao po ito. Ang pangalawa pong activity ay Fun Run for the Bible Cause. Ito ho ay ang pagsasama-sama ng mga sports enthusiasts sa isa hong Bible Run. At ang ginawa ho natin dito ay regional na ho. Nung dati ay meron tayo nito sa Metro Manila for 2 consecutive years. Pero ang ginawa na po natin ngayon, regional na upang ipagdiwang ang Biblia doon sa mga iba't ibang lugar. Gagawin po natin ito sa January 24, 2015, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga sa iba't ibang lugar ho. We encourage you to coordinate with the churches and fellowships in the area at sumama po kayo sa ating Bible Run. Meron din po tayong handwritten Unity Bible. Iyon naman ho ay pagkakataon upang tayo ay magsulat ng Biblia, upang tayo ay maranasan natin na maging modern day scribe. Iyon naman ho ay pwedeng gawin after the Bible Run. Pero marami pong paraan. Paano natin ipinagdiriwang ang National Bible Week? So, una, meron ho tayo mga posters and materials that are available to our churches. Ang iba ho ay nagdiriwang sa pamamagitan ng mga Bible quizzes, mga art contest, essay contests, and other scripture engagement projects. Yung iba naman ho ay nagko-conduct ng mga parada at mga motorcades sa mga communities. Yung iba naman ho ay
we encourage everybody na gawin hong very active at very colorful at meaningful ho. Nasa sa mga lugar na ho o simbahan o mga communities ang pagsa-celebrate nito. Kailan po ulit ito? January 19 to 25, 2015 sa tema pong Sharing God's Word, Empowering the Poor, and Transforming the Land. Magandang araw po sa inyong lahat. Bakit? That I may be led by your truths. Itulot mong malaman ko ang iyong katotohanan. Let me know thy truths so that I may be led by the truths. At pag natikman mo po ang mabuhay sa katotohanan, you will always seek the truths. Tatlong bagay, let me know. Pangalawa, lead me or lead me by the truths. At pangatlo, I will always seek the truths and nothing but the truths. Naalala ko nung ako ay bata pa, at ngayon na may bata pa rin, may edad lang. Yung truth or consequence. Eh doon po, lalo na nung bandang 1960s, di po ba may mga laro ang mga kabataan noon? Crush mo ba si ganon? Truth or consequence? Sa isa pong may crush na katulad ni Pastor Artem, pag tinanong, crush mo ba si Maria? Pag siya po ay hindi niya inilantad yung kanyang paghanga, anong mangyayari? Sige, lumuhod ka sa balatong. Yun po yung consequence of not admitting the truths. Tama po ba? Kaya nga nais kong ipaunawa sa inyo na ang Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay ang nasa iyo. Kaya ang buhay mo'y maunlad, ang buhay mo'y nananagana. Why? It's not your life, it's His life. Nakukuha niyo po? Hindi po susunod ang aming mga anak at hindi po magiging maalab ang mag-asawa ng aming mga anak kung hindi nakita nila. Alam niyo po na ang ating mga anak ang tinitingnan ay yung pag-ibig ng kanilang tatay sa kanilang nanay. Hello? Amen. Hallelujah. Bakit nauwi sa pag-ibig ng mag-asawa? Dahil ang sabi ng Biblia sa Malakias 3:6. Alam ba ninyo ang inyong Biblia? For I am the Lord, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. God hates divorce. Kinamumuhian ng Diyos ang paghihiwalay. Tahimik. Kaya pag inapi ko ang aking asawa, ang kalabang ko, pag inapi ko si Alita, sino ang kalabang ko? Sino ang kalabang ko? Mananalo kaya ako sa Diyos? Yun pong word na alter ego. Ibig sabihin ng alter ego, personalidad mo rin yan, sarili mo rin yan. Ang asawa mo ay sarili mo rin. Pintasan mo ang iyong asawa, ikaw ang may kapintasan. Hello? Bakit? Abay, ang ibig sabihin, kung pinipintasan ko ang asawa ko, kulang ako sa pagmamahal sa kanya. Kulang ako sa pagtusto sa kanya. Kaya nagkakaroon siya ng kapintasan. At normal po sa asawang babae ang bigyan lagi ng pera. At meron po, nung ako ay nasa Darwin, Australia, ang sabi roon, kapag ang asawa ay may anointing for shopping, nawanan kami sa anointing for shopping, dadaloy ang pera sa kanyang asawang pastor. Hello? Hindi ninyo na-gets. so ating pansinin po, ang anointing po ay aakma dun sa need para matupad ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Tapat ang Diyos at ang kanyang salita ay kanyang gagawin.
Paniwalaan mo, hindi gagawin niya yung kanyang salita para tayo'y maniwala sa sandaling ito'y kanyang ginawa na. Kailan ba niya ginawa ang kanyang pag-aalay ng buhay? Nung tayo mabuti ng tao, hindi po. Nung tayo nasa pusali ng kadiliman. And nais kong ipaunawa sa bawat isa, consistent po ang Diyos. Ibig niya na ikaw ay mabuhay lagi sa katotohanan at nais niya na ikaw ay walang daladalang kabigatan. Ibig niyang siya ang magbuhat ng iyong kabigatan at nais niyang ikaw ay hindi magulumihanan. Gusto niya na ikaw ay laging payapa para hindi ka agad tumanda sa kagulumihanan. Ang Diyos po natin ay napakabuti at siya po ay tapat. Naniniwala ka bang napakabuti ng Diyos at naniniwala ka bang tapat ang Diyos? At napakaganda rin po, ano ba ang buhay ni Jesucristo nung siya'y tao? Kailangang magkaroon po tayo ng distinction. Makita po natin ang kaibahan nung siya ay nasa katawan tao at nung siya ay mabuhay na maguli. The power of His normal physical life as man and the power of His resurrected life. Magkaiba po ito. Dahil nung siya ay nasa katawang tao, siya ay nasa isa lang lugar. At ang sabi niya, learn of me, for I am meek and humble of heart. So, makikita po natin na yung learning ay through visual understanding. So, learn of me, mag-aral kayo sa akin, ako ay may maamo at mababang kalooban. So, ito po'y visual. Sapagkat paano mo makikita ang isang taong mababa ang kalooban? Ang isang taong mababa ang kalooban ay pinakita ng Panginoon, siya inuupasala, siya ay gustong sirain ng mga Pariseyo sa Saduseyo, pero hindi po siya pumapatol. That is humility. That is meekness. Hindi po siya nakikipagtalo. Bakit? Dahil tama ang kanyang buhay. Hindi mo na dapat ipaliwanag pa ang buhay ni Kristong nasa iyo. It will always rise to the occasion. Ano man ang mangyari, lulutang at lulutang yung buhay ni Kristong nasa iyo. Amen po ba? Kaya nga, hindi tayo makakapagmalaki sa ganang sarili natin dahil sa Yesu Kristo ang kanyang buhay ang nasa atin. At kung mauunawa natin, the power of His resurrected life. At ang sabi niya, mabuting ako'y umalis para maibigay ko na sa inyo ang panibagong mga aliw. It's better for me to go so that I can give to you another comforter. Ang Greg Durante Ministries ay nag-aanyaya sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito na dumalo sa darating na January 18, 2015, araw ng linggo sa ganap na 6:30 ng gabi para sa isang kauna-unahang revival sa Laguna. Receive the fresh anointing, be healed, have the abundant life, and have the redemption and restoration in Christ Jesus. Sa Alonte Arena, Binyan, Laguna, kasama si Brother Greg Durante. Halina, magsama-sama tayo at maranasan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan?
Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Alam niyo po ba nung unang ibigay ng Diyos kay Moses ang 10 utos? Alam niyo po ba kung paano? Sumasagitsit, nagsusulat yung mula langit. At gumawa siya ng tablet. Hindi po yung iPad tablet, hindi po yung tablet na yung bato. Na sa kapangyarihan ng Diyos, nakapaglikha siya ng bato na sinulatan niya ng 10 utos. At yung 10 utos po ay dadalwa lang naman yun na ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa sapagkat ang kaaway mo ay ang iyong kapwa. Kaya ibigin mo ang iyong kapwa at ibigin mo rin ang iyong kaaway dahil pag minsan yung kapwa natin ang kaaway natin. Pero kapag iniibig natin ang Diyos, maiibig natin ang kaaway natin sapagkat hindi natin ibig na mawalay tayo sa Diyos. Amen po ba? At ang sabi sa Book of Ezekiel, at isusulat ng Diyos sa inyong puso, papalitan ng pusong laman ng inyong puso, at isusulat niya ang kanyang kautusan. Paano kaya napasulat sa puso natin yung kanyang kautusan? Paano napasulat dun sa 2 tablets of stone yung 10 utos? Sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung iyong puso, punong-puno yan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sa tagal mong nakikinig sa broadcast, punong-puno yan ang salita ng Diyos. Kaya pag ikaw ay naglimi at nagbulay, at sinabi mo, Diyos ko, ano po ba ang aking gagawin? Lilitaw yung mga narinig mong salita. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen? Marami na pong salita ng Diyos na nasa iyong puso. At ang banal na Espiritu ay nagpapaalala kung ano yung iyong narinig. Kaya ang sabi, pinagpala ang nakikinig ng salita ng Diyos, pinagpala ang nagbabasa ng salita ng Diyos, higit na pinagpala ang isinagawa yung kanyang binasa at narinig. Ano ang gusto mo, pinagpala lang? That is passive. O higit na pinagpala? Hallelujah. Di isa buhay mo. Nakukuha niyo po? Kaya kung atin pong titingnan, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay bumalik siya sa orihinal niyang kalagayan at katayuan ng pagka-Diyos. At ang Diyos ay Espiritu. Kaya nung si Jesucristo ay mamatay at nabuhay na maguli, bumalik siya na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi na kailangan ng katawan, pero ang katawan ko ay kailangan ko ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga kung atin pong unawain, sa 1 John 4:4, ipakikita ko lang po sa inyo yung resurrection power ng pananahan ni Jesucristo sa ating buhay. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Sino po kaya yung them na kanilang napagtagumpayan? So, kayo'y mga anak ng Diyos. Kayo ay sa Diyos, mga maliliit at munting mga bata. At napagtagumpayan ninyo sila dahilan sa mas makapangyarihan o mas dakila siyang nasa inyo kaysa kanyang nasa sanlibutan. Tingnan natin ang verse 1 para mausisa natin ang katotohanan. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So sino po ang dapat nating mapagtagumpayan? At paano natin mapagtatagumpayan ang mga false prophets?
through the Holy Spirit of God. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti, hindi ka po maghihirap. Hindi ka po magdarahop dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Amen po ba? So the Spirit of God will give us wisdom, and wisdom will give you wealth and riches. Amen po ba? Sa kanan mo ay kayamanan, sa kaliwa mo ay ginto at pilak. Because of wisdom. Mapapansin po natin ang mga sinasamahan ng Panginoon ay masunurin. At ang sinasamahan ng Espiritu ng Diyos ay nakikipag-usap sa Diyos. Hindi sila humahakbang nang hindi sumasangguni sa Diyos. Kaya kailangan magkaroon tayo ng maraming oras na tayo ay nakikipag-usap na mag-isa sa Diyos. Hello. Dahil tayo laging abalang-abalang yumaman. Ba't magpapakabala ka pang yumaman ay nasa iyo na ang kayamanan, tuklasin mo na lang. Nakukuha niyo po. Purihin ng Panginoon. Nagtagutom sa panahon ni Abraham. At doon lalo siyang yumaman sa panahon ng taggutom. Dahil ang taggutom ay pagkatuto na umasa lamang ay sa Diyos. Nung sa panahon ni Isaac, nagtaggutom at tagtuyot. At siya'y sumangguni uli sa Diyos. Huwag ka pong gagawa ng anumang hakbang kahit meron ka ng savings. Huwag kang gagawa kahit piso. Huwag kang maglalabas sa iyong savings. Hanggat hindi mo natitiyak na ito ay sinangayunan ng Diyos at sasamahan ka ng Diyos. Pag sumang-ayon ng Diyos at kasama mo ang Diyos, hindi po mawawala ang iyong araw ng pamamahinga at araw ng pakikipagniig sa pagsamba. Hello. Kaya sabi ng Diyos kay Isaac, Isaac, huwag kang pupunta sa Ehipto. Dumito ka at sa panahong tigangan lupa, magtanim ka. Purihin ng Diyos. So, kailangan po sa pagtatanim ay didiligin mo yung iyong pananim. At nais ko pong inyong maunawaang mabuti. Pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, maririnig mo. Dahil ang sabi po ng Biblia, I will guide you and teach you in the way. I will instruct you and teach you in the way that you should go. I will guide you with mine eyes. Wala ka pong talo. At wala ka ring paghihirap. At ano ang ginawa ni Isaac? Naalaala niya yung mga balon na ginamit ng kanyang amang si Abraham. At hinukay niya yung unang balon na ginamit ng kanyang amang si Abraham. At siya inaway ng mga Pilisteo. Amin yan. Nung bumukal na ang tubig, amin yan. At dahil nga po siya sinasamahan ng Espiritu ng Diyos na Espiritu ng pag-ibig, hindi na po siya nakipagtalo. Ay kung sa inyo, edi sige. At tinawagan niya yung balon na yon, quarrel. Yun yung pangalan ng balon, quarrel, nag-away o inaway sila. At naalala uli niya yung ikalawang balon at hinukay uli niya. At muli, inaway uli siya ng mga Pilisteo. At sige, inyo na. At tinawagurian niya yung balon na ikalawa na trouble. Gulo. Pero dahil po, siya po ay sinasamahan ng Diyos sa ikatlong balon. Hinukay niya at wala nang umagaw. At tinagurian niya, tinawag yung ikatlong balon, freedom. Hello? Meron ba kayong nakitang prinsipyo? Ang sabi ng Panginoon, kung gusto ang iyong balabal, ibigay mo pati iyong sando. Hello? Nakakuha niyo po? Prinsipyo, sabihin mo, prinsipyo. Para matutunan mong hinding-hindi magtatalusira ang Diyos. Hinding-hindi kanya hayaang naghihirap. Nakukuha niyo po. Yung ganda naman ng tunog, chuk-chuk-chuk-chuk-chuk.
So, makikita po natin na meron talagang ang presensya ng Diyos ay makulay. Amen? Kaya nga ating unawain, sinasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Amen? So, atin pong kilalaning mabuti na kaya ka hindi nadadaig at ikaw ay tuloy-tuloy sa pagdalo ng gawain ng Diyos. You know why? Because of the love of God. And that love is expressed and it is channeled in Jesus Christ. Ito po'y kanyang ipinakita at ito po'y kanyang pinadaloy sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At may napansin po ako sa pag-ibig ng Diyos. So nasa iyo po ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, sumasa iyo po ang banal na Espiritu, kaya hindi pwedeng hindi ka maging mayaman at maunlad. Because the life of Jesus is abundant. The life of Jesus is a healing life. The life of Jesus is a blessed life. And the life of Jesus is saving life. Kaya't kapansin-pansin po that Jesus' life, bago ko tukuyin yung pag-ibig ng Diyos. Sa Acts 2:22, this is the life. You men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also known. So pansinin po natin, bakit kaya hindi alisin itong Nazareth? Ang Nazareth ay walang marangal na nanggagaling sa Nazareth. Hello? Ang Nazareth ay parang Cave Adullam. Pero pansinin po natin, Jesus of Nazareth, a man approved of God. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Malugod po namin kayong inanyayahan sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na February 6, February 13, February 20, at February 27 at maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Na kahit nakasama niya ay mga puspos ng utang, puspos ng kapaitan sa buhay, at puspos ng kabigatan, hindi po siya na iporma doon sa kalagayan ng mga mamamayan ng Nazaret. You know why? Because he was a man approved of God among you. And what is the approval? It's not a written word. Hindi na kailangan, kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ko na kailangan ang letter of recommendation. Kayo ang rekomendasyon ko dahil sa pagtuturo ko na bago ang inyong buhay. Amen? Kaya sa lugar na ito, pag nagbago ang iyong buhay, you are my letter of recommendation that I am approved of God. Amen po ba? So approved of God among you, hallelujah, by miracles and wonders and signs. And to those who believe, signs, wonders will follow them. Hindi mo hanapin ang himala, bubuntot sa iyo ang himala, sabi ni Marcos sa 16:17. Nakukuha niyo po.
para malaman ng mga kamag-anak mo na si Jesucristo ay mahimalang Panginoon. At ang sabi sa 10:38 ng Acts, oh, I love Jesus. Do you? How God anointed Jesus of Nazareth. Nakakabituli yung Nazareth. With the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Sapagkat ang Diyos ay kasama niya, ang Diyos ay sumasama sa kanya, dahil siya ay anointed. What is anointed? Pag sinabi pong anointed, linakipan ng kapangyarihan ng Espiritu. The anointing break the yoke. Kaya pag ikay dumadalo sa ganitong gawain, kailangan na nawawala yung kabigatan mo sa iyong puso at dalahin sa iyong isipan. Nagkakaroon ka ng kaginhawahan. Gumagaan ang iyong damdamin. And that is the proof of an anointing. It's not the man, it's the anointing. Kaya kapatid, napakahalaga pong ating unawaing mabuti. Iniibig ka ng Diyos. Ulitin kong muli, iniibig ka ng Diyos. At dahil iniibig ka ng Diyos, hindi ka madadaig ng kapighatian. Hindi ka rin madadaig ng panganib. Hindi ka madadaig ng pag-uusig. Hindi ka matatalo sa tagutom. Hindi ka matatalo sa kahubaran. At hindi ka rin matatalo sa panganib at sa digmaan. You know why? Because you are loved. Hello? So kapag naranasan mo na nakangingiti ka na sa iyong kapighatian, nakadiriwang ka na sa mga umuusig sa iyo, then persuasion will come. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, for I am persuaded that neither death, sapagkat ako'y napahinuhod at lubusang napapaniwala, na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Kamatayan, hindi ako kayang ihiwalay. Buhay sa ibabaw ng lupa, hindi ako kayang ihiwalay. At maging mga anghel man, hindi ako. Sabi ni Apostol Pablo, kung meron mang magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo na naituro na sa inyo, anghel man yun, pakasumpain sila. Kaya hindi ako maihiwalay ng sino mang anghel na kaiba ang dalang aral. Hindi ako maihiwalay ng mga pamunuan ng kadiliman sa alapaap. Hindi ako maihiwalay ng kapangyarihan ni Satanas sa pag-ibig ng Diyos. At mga bagay sa kasalukuyan at mga bagay sa darating na panahon, hindi ako maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Bakit? Because of the love of God. Yan po'y nasa Romans 8:35-39. Hindi ka madadaig ng pag-uusig. You know why? Because the love of God is in you. Kaya nga po mga kapatid, yung 7 araw na restoration ng malalaking pagpapalat himala, basta bantayan mo lang. Inaabangan mo na ba? Ang isa pong naniniwala ay nagbabantay. Watch therefore and pray. Dito po tayo magtatapos sa Ephesians 6:18. Kailangan ikaw po ay mapagbantay. Kailangan ikaw po ay vigilant. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ito po ang tandaan mo. Yung 2 unang balon, inagaw ng mga Pilisteo. Pero yung 3 balon, hindi na siya pinakialaman. So pray for all saints para hindi po sila magdahop at hindi makisali sa iyong pagpapala.
Nakukuha niyo po. Huwag kang mananalangin, ikay payamanin ng Diyos. Sabihin mo, payamanin mo kami. Dahil kapag lahat tayo mayaman, hindi na tayo mag-uutangan. Naniniwala ka po ba? Pag may pera ka, uutang ka ba dyan sa katabi mo? Hindi mo na siya dadayain at sasabihin mo, napakaganda mo ngayon. At susundan, saan ka ba nakatira? At bebentahan ng mga produkto na walang kwenta. Sapagkat maraming produkto, yung halagang 100, ang halaga lang noon ay 15 pesos. Bakit napapunta sa komisyon? Yun po yung networking. So, mga kapatid, magdalanginan tayo. Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magpapanalanginan? Paminsan-minsan? Always! Hallelujah. With all prayer, asking, and supplication, pleading, in the Spirit. Paano po yun? Kadalasan po tayo ay, Diyos ko, ano po kaya ang kailangan niya? Please reveal to me, Panginoon, kung anong kailangan mo? Ang sabi, praying in the Spirit. Kaya pag tumingin ako sa iyo, so I'm speaking marvelous thing before God. Hello? At ikagugulat mo dahil yung ini-intercede mo, pinayayaman ng Diyos because of your praying in the Spirit. And watching thereunto, mamatyagan mo siya habang ipinapanalangin mo siya, maaaring 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan. Watch! Hanggang makita mo ang kagalingan lubusan sa Kanya by praying in the Spirit. And praying in the Spirit is praying in tongues. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakikita yung iyong persevering prayer and supplication for some saints. All, gising pala kayo. Salamat hindi pa kayo matanda dahil nakakarinig pa. Amen. At laging makakarinig. Tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Ama, salamat po at kaming lahat ay buhay. At habang tumatanda, tumatalas ang pandinig. At lalong kumikinang ang aming kabuhayan. Salamat sapagkat nalalaman namin na ikaw lamang at wala nang iba. Kaya binabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit kaluwalhatian sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat buhay ay sumigaw ng Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Mga kaibigan at partners ng ministeryong ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa pagsuporta sa gawain. Kung hindi dahil sa inyong pinansyal na kaloob, hindi po kami mananatili sa himpapawid sa radyo at telebisyon at maging sa internet. Kaya naman po sa aming pasasalamat sa inyong suporta, sa bawat kaloob na 1,000 piso na inyong ipagkakaloob o ipapadala sa ministeryong ito, ang aming regalo ng pasasalamat na personalized watch ng Great Day to Live ay aming ihahandog at iaabot sa inyong mga pintuan. At para po sa inyong mga kaloob, maaari nyo po itong ipadala sa Banco de Oro, West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784, at maaari po kayong tumawag para sa mga karagdagang informasyon sa 723-8752, 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ibuhos sa inyo ang ganap at espesyal na pabor sa lahat ng partner at supporters ng Greg Durante Ministries. Ako po si Nora Lucero, General Secretary ng Philippine Bible Society, at kayo po ay aming hinihimo to celebrate National Bible Week in 2015 that will be from January 19 to 25.
2015. Ang ating pong tema ay Sharing God's Word, Empowering the Poor, Transforming the Land. At ang ating pong scripture text ay binasa natin sa Psalm 41 verse 1 and Luke 6:20. Ang National Bible Week po ay mayroong suporta ng ating gobyerno sa pamamagitan ng 3 presidential proclamations na iginawad ni President Ferdinand Marcos, President Cory Aquino at saka si President Fidel Ramos upang bigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos na siyang nagbabago ng buhay ng mga tao. Importante ho na basahin natin ang Biblia sapagkat ito ang ating mapa ng buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay. Nagtuturo po ito kung ano ang tama at mali at kung sino man ang magbabasa nito araw-araw. Ang pangako ho ng Biblia, bibigyan ho kayo ng kaayusan sa buhay, magiging pagpapala po ang Biblia sa inyo. And so, we are encouraging everybody to celebrate National Bible Week. Paano po ba natin pinagdiriwang ang National Bible Week? Marami pong paraan. Pero meron pong 3 mahahalagang activities na gagawin po sa pamumuno ng Philippine Bible Society. At ito ay in partnership with the many churches and fellowships, ministerial fellowships all around the country. Ang una po dito ay yung tinatawag po nating I Proclaim. Ito ho ay ang straight reading ho ng Biblia mula umaga hanggang hapon. Ito ho ay gagawin sa January 19, 2015 at ito ho ay mangyayari sa mga flag raising ceremonies na gagawin ho ng local government units in partnership nga po doon sa mga simbahang naroon sa kapaligiran ng ating mga iba't ibang lugar. Dito ho sa Metro Manila, Quezon City, at kung saan-saan pa. Luzon, Visayas, Mindanao po ito. Ang pangalawa pong activity ay Fun Run for the Bible Cause. Ito ho ay ang pagsasama-sama ng mga sports enthusiasts sa isa hong Bible Run. At ang ginawa ho natin dito ay regional na ho. Nung dati ay meron tayo nito sa Metro Manila for 2 consecutive years. Pero ang ginawa na po natin ngayon, regional na upang ipagdiwang ang Biblia doon sa mga iba't ibang lugar. Gagawin po natin ito sa January 24, 2015, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga sa iba't ibang lugar ho. We encourage you to coordinate with the churches and fellowships in the area at sumama po kayo sa ating Bible Run. Meron din po tayong handwritten Unity Bible. Iyon naman ho ay pagkakataon upang tayo ay magsulat ng Biblia upang tayo ay maranasan natin na maging modern day scribe. Iyon naman ho ay pwedeng gawin after the Bible Run. Pero marami pong paraan. Paano natin ipinagdiriwang ang National Bible Week? So, una, meron ho tayo mga posters and materials that are available to our churches. Ang iba ho ay nagdiriwang sa pamamagitan ng mga Bible quizzes, mga art contest, essay contests, and other scripture engagement projects. Yung iba naman ho ay nagko-conduct ng mga parada at mga motorcade sa mga communities. Yung iba naman ho ay we encourage everybody na gawin hong very active at very colorful at meaningful ho. Nasa sa mga lugar na ho o simbahan o mga communities ang pagse-celebrate nito. Kailan po ulit ito? January 19 to 25, 2015 sa tema pong Sharing God's Word, Empowering the Poor, and Transforming the Land. Magandang araw po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na February 6, February 13, February 20, at February 27 at maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan.